Mga karancho, kamusta kayong lahat? At isang mapagpalang araw na naman at nakagawa na naman ako ng content natin. I-share ko lang sa inyo guys itong imbakan ng palay na kung saan isang kaibigan natin ang nagtimbre. Nakita kami ng isang araw at nasalubong ko siya at sabi niya sa akin, "Parang Jess, di ba namimili ka ng antique?" Sabi sa akin. Oo, sabi ko, nadaan kasi ako doon kay Kael mo. Sabi niya sa akin, may nakita akong imbakan ng palay. Puntahan mo, baka gusto mo yun, sabi sa akin. Yun nga, at ayun, nung nagkita kami ni Tata Elmo, sabi niya, "Amang, naparito ka," sabi sa akin. Sabi ko, "Oo, Tata Elmo, nabanggit kasi sa akin ni Chris, binibenta mo daw yung limbakan mo ng palay." Sabi ko, sabi naman nung matanda, "Oo, gusto mo kunin mo na kahit wag mo nang bayaran. Ang sa akin lang alagaan mo mabuti dahil napakahalaga sa akin ng lagayan ng palay niyan." Sabi sa akin naman nagulat ako dahil napakabait naman talaga ni Tata Selmo, kaya lang ayoko naman samantalahin ang kabaitan niya, kaya gusto ko pa rin bayaran. Pero ang na-curious ako dun guys, nung sinabi niyang mahalaga sa kanya at minsan siyang iniligtas ng buhay niya ng lagayan ng palay na yan. Kaya natanong ako, napaisip ako, Tata Elmo, ano ba yung sinasabi mong minsan kaniligtas ng lagayan ng palay na yan? Ang sa akin, gusto mo ba talagang malaman? Maupo ka dyan, hindi ba ako makaka-istorbo sa'yo? Wala ka bang pupuntahan? Kaya sabi ko naman, Tata Selmo, ikaw nga ang pinunta ko dito, ikaw sadya ko dito. Kaya, alam mo Tata Selmo, alam mo naman na nag-aantik ako, pagdating sa mga antik, medyo mahalaga sa akin yung mga istorya ng mga kinukulik ko. At para naman maikwento ko sa mga makakakita ako, sige, maupo ka dyan at ikikwento ko sa'yo. Panahon pa yan ng hapon. Sabi ko, ayun. At ayun, nakwento niya sa akin kung ng buong buo at yun naman ang ikikwento ko sa inyo guys, kaya makinig kayo at ito na yung saktong pagkabuod niya at walang kulang. Sisimulan ko na. Habang hinihintay ko guys na magkwento si Tata Selmo, nakayuko siya guys. Bali parang humihinga siya ng malalim. Mukhang nananariwa sa kanya ang mga panahong naganap, kaya hinihintay ko siya. Mamaya guys, inangat niya yung ulo niya. Nagulat ako guys, bigla nag-English. Tama si Tata Selmo, bigla nag-English. Ang sabi niya, long time ago. Nung pagkarinig ko ng long time ago guys, biglang parang umikot yung mundo ko. Para akong napunta dun sa actual na pangyayari at nasa tabi ni Tata Selmo habang naghahasa ng itak. Grabe, nagulat talaga ako guys. Nasundan pa yun guys, hindi pa dyan nagtatapos yung panggugulat sa akin ni Tata Selmo. Biglang nag-English ulit guys. Ang sabi niya, "That day, I remember everything those bastard and coward and their wrongdoing." Ayun, talagang na-excite na ako. Talagang, sabi ko, ang galing naman pala ni Tata Selmo. May naitatago pala siyang talent sa pag-i-English. Akala ko, pakapi-kapi lang to At ngayon nga guys, ituloy ko lang base sa kwento ni Tata Selmo, habang naghahasa daw siya ng itak niya, mga 3 hagod pa lang, biglang may pumutok daw sa di kalayuan sa kinalalagyan niya. At nagulat siya habang sinundan ito ng mga nagsisigawang tao. So talagang na-curious siya kung ano yung mga nangyayari sa labas. At inangat nga niya yung bintana guys, tumingin siya dun sa direksyon kung saan yung nanggagaling yung mga sabog-sabog na at mga pati aso, mga manok na nag-iingay daw. At yung mga naririnig niya mga salita ng di kalayuan na tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng bahay nila. Ang sabi, "Andyan na yung mga Hapon, magsitago kayo," sabi daw. Di kinabahan daw siya ng bahagya, pero mas na mayani daw sa kanya ang tibay ng dibdib. At ayun nga, tinignan niya, tumambad sa isipan niya at nakita niya na mga Hapon nga ito. At habang tumatagal, may mga nakita siyang mga Hapon na may daladalang manok. Tinatakbo daw guys yung mga baboy, mga ganon, kinukuha daw at kinakarga sa isang sasakyan. Ganon din yung baboy nila, kinabahan siya para sa baboy nila, makakunin din. Kaya ayun, alam niya guys na papunta na sa kinaroroonan sa bahay nila ang mga Hapon at natakot siya para sa mga alaga nilang mga animal, baka kunin din. At ayun nga, napapikit daw siya ng bahagya guys at huminga ng malalim. Ayon sa kanya, ang tumatakbo sa isip niya nung mga panahon na yun, ganito na lang ba palagi? Natatakot kami.
Tatago-tago kami. Hindi ito pwede. Dapat kailangan lalaban ako. Lalabanan ko sila. Yun ang sinabi niya guys sa isip daw niya. At ayun nga, nakapagpasya siya na labanan nga yung mga Hapon. Ayun, hinanda niya yung itak niya guys, yung hinahasa niya. At naramdaman niya na yun nga, malapit na sa kanila yung mga Hapon at sumilip siya ng bahagya guys. May isang Hapon na paparating dun sa bahay nila at mukhang punterya yung baboy nila. At ayun nga, sabi niya sa sarili daw niya, kaya ko to, hindi ako tatakbo. Kailangan ipagtanggol ko ang Pilipinas. At ayun, ramdam niya na guys na ayun nga, inihila na sa paa yung baboy nila at mukhang umiiyak talaga yung baboy, nagpupimiglas guys. Nag-high blood daw siya guys, talagang tumaas daw yung presyon niya at talagang galit na galit siya dahil yung tanging kinabubuhay nila kukunin pa ng mga sugapang Hapon. Ayun, tinanggal niya sa lagayan ng daw yung itak niya guys, dun sa kaluban niya, yung sa takip niya. At nakapagpasya na siyang lalaban talaga. Itinaas niya guys yung yung itak daw niya. Sabay sipa dun sa pinto guys. At takbo ng 3 beses palabas. Sabay sigaw ng mga walang hiya kayo, magsilayas kayo sa Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas! Nung pagkasigaw na ng mga katagang yun guys, biglang tumahimik si Tata Selmo ng ilang segundo. Mga palagay ko nakanganga pa siya dun habang nakataas yung itak. At ayun nga guys yung inaakala niyang isang Hapon, grabe 20 Hapon yung nasa harapan niya guys. Ang nakakatawa dito guys, yung 20 Hapon na yun, napanganga din at napatingin sa kanya. Maya-maya, kumurap yung isang Hapon guys. Pagdilat niya ng mata niya, wala na si Tata Selmo. Ayun, pasensya na kayo guys at hanggang ngayon natatawa pa rin ako sa kwento ni Tata Selmo tuwing naaalala ko yun. At ayun nga, sa base sa kay Tata Selmo, ayun nga, yung 20 Hapon na yun, nagulat din sa kanya nung sinipa niya yung pintuan. Di nila akalaing may mga ngahas na gano'n. At ayun nga, dati si Tata Selmo rin mismo, nagulat din siya. Ang inaakala niyang isang Hapon lang, 20 pala. Ayun, nagkangangaan sila dun. Ayun, kumurap daw yung isang Hapon. Pagdilat niya ng mata niya, wala na si Tata Selmo. Ayun, biglang sarado ng pinto. At ayun nga guys, sinundan daw siya ng 20 Hapon dun sa loob. At sabi ni Tata Selmo, naririnig pa daw niya yung mga paa na parang mga tumatakbong kabayo sa dami nila, pumasok lahat sa bahay. So, yun. Nagsalita daw yung isang Hapon. Hachiko, halide! Sabi daw. Kung saan translate niya, ang sabi daw ng Hapon, nawala siya. Atras! Sabi daw. Ayun. At ayun nga guys, base sa kwento ni Tata Selmo, nakita daw ng mga taga-baryo na yung mga 20 pumasok na Hapon doon sa bahay niya ay kumaripos ng takbo at hindi nila alam kung anong ginawa ni Tata Selmo. Ba't ganun na takot na lang daw yung mga Hapon na 20 na pumasok sa bahay nila. At tiyaya pa daw nila yung mga kapwa nila Hapon na nagnanakaw na umuwi na. At yun nga, nagkakaripas sila ng takbo kasama yung mga sasakyan nila. At ganun nga guys, na curious daw at nagtataka kung anong ginawa ni Tata Selmo, bakit nila napatakbo ng ganun yung mga Hapon na aalipusta sa kanila. At pagbukas daw ni Tata Selmo sa kanilang bahay,
nagulat siya na napakaraming nagbubunying mga taga-baryo na pinipray siya na mabuhay si Tata Selmo. Mga ganon, nagulat siya. Isa daw nagtanong, Tata Selmo, anong ginawa mo? Bakit mo na napasakbo yung mga Hapon na yun? Base sa kwento ni Tata Selmo, nag-white lies na lang siya. Sabi niya, lumaban ako. Yun ang sikreto. Sabi daw niya, yun, nagbunyi daw yung mga taga-baryo. Mabuhay si Tata Selmo, ating tagapagtanggol. Mga ganun-ganun daw sinasabi. Kaya yun. At ayun nga guys, no, kahit ako, bigo akong malaman kung ano yung ginawa ni Tata Selmo dahil hindi naman niya kwento sa akin. Ang tanging sinabi niya sa akin, alamin mo kung anong ginawa ko. Hindi ko nasasabihin sa iyo. Bahala ka nang isipin kung anong ginawa ko. At ayun nga, napauwi na ako dito sa bahay at habang nakahiga ako, iniisip ko kung anong ginawa nga ba ni Tata Selmo. At ayun nga guys, no, pumasok sa isipan ko yung sinabi na sa akin sa umpisa na yung ating binili na lagayan ng palay ay minsan siyang iniligtas ng lagayan ng palay na yon sa panahon ng Hapon. So napapaisip ako ano yung ginawa nitong lagayan ng palay para iligtas si Tata Selmo. So napapaisip ako, di naman niya pwedeng ihampas, hindi rin 20 yun Ayun guys, maraming salamat dahil umabot kayo sa dulo na ito at gusto ko sana magpasalamat dahil tinapos nyo ang video at hinihiling ko po sana na sana i-share po natin ang ating video at ayun. At kung nagustuhan nyo ang ginawa kong content guys, paki-comment naman sa baba at saka sa comment section natin. Feel free na mag-comment po kayo. Huwag po kayong mahiya guys, parang sa ganun may banding tayo at sa ganun malaman ko din kung may gusto ng mga na-upload natin at nangganahan naman tayo guys. At ayun, maraming salamat. Sana ma-share nyo yung video. God bless. Kita tayo po sa susunod na i-upload natin. Thank you. God bless.